si Attorney, i-grab natin yung opportunity. Makakasama po natin, mga kabombo, live na live sa program, si Attorney Dino Singson de Leon, isa pong public interest at human rights lawyer. Attorney, magandang umaga po. Si Bombo John po ito at welcome sa programa sa rehiyon po ng Bicol sa Bombo Rancho Legazpi. Good evening, Bombo John, sa lahat ng ating mga kapatid sa ating kulano. Yes po. Attorney, gusto ko lang pong kunin yung inyo pong sentimiento. Una po, anong pwede nyo pong maibahagi sa amin, yung opinion po ninyo, pagtingin po ninyo sa na araw na pong impeachment na nagtapos yung ika-6 day kahapon? Well, una sa lahat, palagi natin na itutuloy pa natin yan na padalo ng taong bayan kasi last year hindi na may impeachment. Last year, dapat ito forcefully niya, pero hindi na tuloy mo. The mere fact that we're having the impeachment right now means na nagkakaroon ng status of accountability, scrutiny, at saka sana magtuloy-tuloy yan. At syempre, kailangan din bantayan. I will approach it with cautious optimism. Bakit? Kasi nga napigilan na ito last year. At saka syempre, di ba, yung presiding officer na siya yung rason kung bakit napigilan ito last year. Isa sa mga rason. Apart from the fact na sa aking palagay, and with all due respect to the Supreme Court, nagkamali yung Supreme Court strongly alam sa proseso ng impeachment last year. Having said that, nandito na tayo, kahit pa paano, retake na ito, sana mas mapalakas natin ang ating demokrasya, at sana magpatuloy ito. No? Yung nakalaang 6 na araw, 2 witnesses pa lamang, pero sa aking palagay, malino na yung 2 witnesses napatunayan na nag-utter ng great threat sa Sara Duterte. Ano naman ang taong bayan yan? Hindi dapat siyang karapat-dapat sa isang pangalawang pangulo, no? Lalo na na-compromise yung national security at may kapasidad siyang gawin yung grave threat na yun. Dahilan na rin sa mga kanyang action. Alam naman natin yung pamilya Duterte, meron silang death squad, no? Yung tatay niya, nandun na sa ICC, sabi ni Arthur Las Cañas, pinapatuloy ni Sara Duterte yung panawang kapatid na yan. So sa grave threat kasi, dapat may kapasidad yung tao na ipatotoo yung kanyang mga threat. So sa akin talaga, kaya nga inurong na yung 5 o 6 na witnesses kasi sufficient na yung 2 eh. Pangatlo na lang si Attorney Matibag sa Lunes at tapos itong grave threat. Magpupusin na tayo sa confidential funds, sila Mary Grace Piatos, sila Uwishi, sila Miggy Mango at iba pa. At least makikita na rin natin doon yung tuloy na ebidensya. Magkakaroon din ng pagkakataon itong si Sara Duterte na sagutin ito mga parata na ito. Sana nga in person, kasi nakasalubong ko si Sara Duterte. Nung muli siya nagpunta sa Senado, akala ko mag-i-explain siya, pero hindi naman siya nag-explain. Nag-TV lang doon ng 5 minutes. No? Sana she owes it to the public to respect the sacred institution of the impeachment as provided for in the Constitution. Okay. Attorney, yung pag-urong po or yung pag-withdraw ng mga supposedly witnesses pa sana sa grave threat, nabanggit nyo na kung kayong tatanungin, is sapat na po sa inyo yung 2 witness pa lamang at susunod, yung last witness si Attorney Matibag. Well, ano pang aasahan po ninyo? I mean, what do you expect sa paglabas ni Attorney Matibag as last witness sa grave threat? Alam mo kasi yung weight of quantum of evidence required kasi dito sa impeachment. Hindi naman yung proof beyond reasonable doubt. Hindi nga natin tinatanong dito kung criminal yan sa totoo lang, no? Or she committed the crime. Kasi hindi naman ito criminal proceedings. So, hindi rin ito civil proceedings na kailangan preponderance of evidence. Hindi naman ito administrative case na matatanggal sa trabaho na ordinaryo. Parang ang dyan is substantial evidence. Ito impeachment proceedings. At ang isa sa catch all provisions impeachment proceedings is yung declaration of public trust. At ang part of evidence required ng dyan is yung continued fitness of character of the person holding the office. No? So, ako ina-expect ko na papatunayan ni Director Matibag, no, how seriously the NBI took this threat kasi nga talaga namang may kapasidad sa violence, sa malawak ang patayan at sa assassination ang pamilya Duterte. No? And why is it that this is something that threatens national security overall? No? So papatunayan niya tapos susugan niya tayo yung permanent pieces of evidence available already. Yan yung huli nating pakikinggan. No? Afterwards, I think baka rin i-play yung pananapakti sa Duterte
ng sheriff, no? Demonstrating her capacity to use inflict violence towards others, especially even if those people are just lawfully doing their lawful duty. Kung kayo ang magbibigay ng advice, attorney, dito po sa defense ni VP Sara, kasi there are a lot of comments na para daw pong nile-lecturean ng in particular, attorney Ligutan, etong mga abogado ng depensa. Yun din ba yung pagtingin po ninyo? And what advice yung maibibigay po ninyo para mas mapalakas ng depensa yung kanila pong defense sa mga susunod pa pong proseso ng trial? Una, I will caution the defense from being overly technical. Parang dito sa pagpapalabas ng ebidensya, ino-oppose sila yung sampina. Nagmumukha sila lalo may tinatago. No? Totoo bang may tinatago sa Duterte? So, they shouldn't be too overly technical. They shouldn't be too defensive kasi nagmumukha may tinatago. At tandaan natin, dito ordinaryong orbe. Nanonood ng publiko. Yeah. At nagmumukha silang defensive. At every single time na parang nagre-relate sila sa technical na hindi na pinasagot na maayos yung paratang, nagmumukha silang yun nga, merong guilty, di ba? Importante rin yung optics dito. So they shouldn't be overly technical. They should communicate with defense to the public. Kung kaya lang mag-Tagalog, no? Kung kaya nilang harapin ang publiko. Tsaka, ang nagtataka lang hanggang ngayon is hindi nila sinasabi yung safety yung kliyente. Ako kasi, ang style ko, nung dinipensa ko yung kapwa ni Bicolano na sila Laila de Lima, ang una ko sinabi, inosente kami. Tinignan ko sila lahat sa mata, sinabi ko inosente kami. Si Laila de Lima hindi nag-absent ng kahit isang hearing. Kahit isang hearing, kahit na mag-hospital yan, babalik siya papunta sa hearing kung kaya. No? So hindi nag-absent si Laila de Lima, pinipilig nila sila sa mata kasi inosente. At sinasabi nila, namin, inosente kami. Doon lang nagtataka ako na sa depensa kasi bakit hindi nila masabi at party to defend sentence si Sara Duterte? Hindi nga yung sinabi sa opening statement. Isn't it that that's the first thing that the defense is supposed to do? To say that their client is innocent. So, ang mga medyo nalalabuan para sa face theory ng defense. Okay. Anyway, bukod pa dyan sa depensa, sa prosecutors, attorney, anong personal thought po ninyo the way hinandle ni Senator Cheese as presiding judge ang 6 na araw na impeachment pa lamang po? And how do you react sa mga tanong ng mga senator judges? Pag-una, si Cheese is trying to make it as efficient as possible. Nakikita ko yun. Pero sometimes, nag-give in siya sa mga technicalities. No? Tapos yata mas i-assert niya yung authority niya, especially doon sa mga katulad ni Alan Peter Cayetano, ni Pia Cayetano, na para bang nilin-lecture yung kapwa nila judges, na para bang condescending porque abogado sila, na para bang itong process na ito ay completely legal, nakakalimutan yata na constitutional, ito, quasi-judicial, and quasi-political. And ultimately, when you say political, hindi ito political lamang, it's not quasi-political. It must be decided by the people in their sovereign capacity and also with that of their representatives. So, kailangan i-desisyonan ng tao reflecting their sovereign will, not necessarily purely legalistic. So, kung sa will nila, hindi natin hindi kailangan manatili sa pwesto si Sara Duterte. In the very purpose of impeachment, it's not overly legal, it's not overly technical. So I think yan yung kailangan i-assert the chief lagi para lahanan nila na dapat hindi tayo masyado stuck with procedural rules. While there are lawyers there, this proceedings is not strictly legal, it's sui generis. Okay. Attorney, allow me to ask yung panghuling tanong ko na lamang po. Alam ko busy po kayo, pero gusto kong malaman, ito kasi yung tanong na naiwan at sasagutin daw po at didesisyonan sa Lunes, July 20 sa pagbabalik ng impeachment trial. Kung kayo ang tatanungin, dapat bang isampina ng impeachment court, Senate impeachment court, yung tax, bank at anti-money laundering council records ni VP Sara at ng kanyang asawa? I don't understand why not. Matandaan natin ang institution ng Supreme Court, ng impeachment. It's supreme. It is provided for the Constitution. No law is higher than the Constitution. No administrative order is higher than the Constitution. No agency is higher than the Constitution. At
imagine mo na lang kung anong sinasabi nilang mensahe kung yung mga bank records is beyond the reach of the Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, yung pinakamataas sa proseso natin ng pananagutan, powerless sa pagnanakaw at pagtatago ng yaman. Walang magagawa ang pinakamataas nating institusyon ng pananagutan para siguraduhin na yung mga bagay-bagay ay kayang malaman ng publiko, lalong-lalo na with respect to wealth, with respect to how public officers are living their lives. Napakasambang President at mensahe niyan kung sakasakaling hindi pumayag ang korte at maghanap ng palusot kung bakit hindi nila pwede ditong tingnan. Kaya nga sabi na the defense, the prosecution has the right to use the coercive powers of the court to obtain evidence. Ganyan rin si Sara Duterte. Si Sara Duterte kung sakasakaling kailangan niya ng mga dokumento sa bangko, hindi pwede sabihin ng bangko ayaw niya. Pwede sabihin ng bangko, pwede sabihin ni Sara Duterte, pahingi ako ng subpoena. Bakit hindi pwede gawin yun ng prosecution, no? Tandaan natin, yung korte, meron niyang reach. And in fact, explicit itong exception sa bank secrecy law in cases of impeachment. No? Even the BIR tax returns in cases of a subpoena. So there is no other way sa akin makita except kung gusto natin pigilan yung katotohanan para itong second envelope ng EDSA DOS, wag dapat natin payagan. And I will caution the Senate explicitly na dapat hindi nila itago ang ebidensya. Okay. Attorney, maraming salamat sa pagbibigay po ng oras sa aming mga Bicolano para makuha po ang inyong expertise patungkol po sa nangyayaring impeachment na ito. Maraming salamat. Magandang umaga po, Attorney. Thank you po. Mga kabombo, Attorney Dino Singson de Leon, Public Interest and Human Rights Lawyer, na kasama po natin sa programa para mabigyang linaw yung ilan sa mga katanungan. Actually, mahaba pa sana. Marami pa akong katanungan kay Attorney. Kaya lang medyo limited po yung ating oras dahil meron pong schedule si Attorney ng alas 9. So, hindi ko na grinab pa yung opportunity. Pero for sure, maraming pagkakataon na makakausap pa po